episode. Of course, dahil maiksi lang yung oras natin, no? It's 30 minutes per piece, per episode. We really tried to answer that question. And there are so many more facets of being a Filipino that we can also show to the world. But this is a glimpse, no, of what we Filipinos are kumbaga yung culture natin, na ibahagi namin a glimpse of it. So, hopefully it's something that the Filipinos here in abroad will appreciate and also support. And dun sa mga makakapanood pa na hindi natin kalahi, sana mas maintindihan nila, yung palang Filipino food, yung palang Filipino music, no? Yung palang Filipino architecture. And nabanggit nyo rin kanina ang daming challenges. So, can you just parang walk us through ano ba yung mga na-experience natin, paano natin siya nagawa ng paraan? Challenges, siguro sa kahit anong proyekto talagang maraming challenges. But the way we looked at it really is that the project is a blessing. It's a blessing because we're able to really show to the world what we Filipinos are made of and what Filipinos are. So more than the challenges, talagang blessing siya. And not a lot of people are able to produce materials na ganito wherein we can all be proud of our roots. So it's really a blessing, sir. And last naman po, marami tayong topic na pinakita like food, music, architecture, pero sa tingin niyo po, ano yung kumbaga nagtatahi sa mga bagay na ito na makes it uniquely Filipino? Siguro yung ating, because of the many islands that we have in the Philippines, we do have a rich culture, a rich heritage, but it's really the stories of the Filipinos. We all know what it means to be Filipino. So it's really just about showing to the world what we Filipinos are made of. We're so talented. This room is full of talent, di ba? Nakita niyo naman yung sa culinary, music, architecture. You will also see sausawan in the art. Grabe. Kaya nga sabi ko, I'm overwhelmed with legends in this room. So, there's so many things to be proud of as Filipinos, and it's high time that we really promote, us being proud of our culture and heritage. Thank you. Thank you, sir. The next question will come from Neri Albo of GMAnetwork.com. Hi, good evening. Yung series yung documentaries na napanood natin ngayon, parang comparable siya dun sa mga foreign documentaries na about culture din. I'm just curious, paano ba yung pagtahi ng story yan? Or paano nyo ginawa yung story? Is it the same as yung paggawa nyo ng local documentaries? Siguro magandang makasagot po niyan si Jiggy kasi siya yung gumawa ng storya. And with that, we'd like to call on Mr. Jiggy Malika. The way na nagsusulat kasi ako, ayokong nakakakita ng pattern. Paano ko siya sinulat? Nagsimula siya dun sa premise na very generic. Ano nga ba yung Filipino? And then we broke it down to ano kaya yung topics na pwede natin gawin if ever gagawa tayo ng storya. So from there, doon namin siya hinimay. Naggumawa kami guide questions, the usual process. But in terms of storytelling, siguro ang masasabi ko yung parang driving force niya na question in my mind pa rin, very personal na bakit ba pag halimbawa maghahanap ako ng pagkain Pinoy, usually parang street food lang siya. Pero maghahanap ako ng other cuisine, bakit parang pang high-end siya?
Doon nga sa barangay namin, may Vietnamese food. Masarap siya. Pero bakit wala siyang yung usual pagkain Pinoy na pupuntahan mo talaga? Makakapunta ka pero mahal. Parang yun yung parang general idea na maybe kailangan natin siyang mas ipakilala pa. So, magulo ba yung sagot ko? You medyo gets Sorry. Pero yung general idea is, ano nga ba yung Filipino? Yung ulit-ulit na intro, ano nga ba yung Filipino? And pagdating sa pagkain, paano natin siya i-define? So, pinakita natin yung case studies na ano ba yung sisig, ano ba yung sinigang. For example, pwede bang yung foreign na corned beef na ginawang sinigang, matatawag pa ba siyang Filipino? So, define natin siya. At yung sisig, parang may evolution pa pala siya na nangyari. So, yun yung paano ko ba i-capture yung sagot? Yun yung nakita namin. Again, paulit-ulit kong sasabihin na ang pinaka talagang masasabi ko na natuto ako would be yung architecture din, kasi for the longest time nakikita natin siya din sa mga, di ba, yung mga artwork, para street art na bahay kubo, pag pinicture mo parang sorry for the term, pero dampa o kaya sa bukid, pero ang inspiration pala siya at DNA pala siya ng modern day architecture. Sorry, gulo na sa It's okay. But to summarize, ang basic premise lang dito is ano ba yung sariling atin at pwede ba siyang ipagmalaki? In the case of music, yung tanong doon is, pwede ba tayong lumaki as a brand or as an art na hindi yung pag nag-concert tayo, Pilipino pa rin yung crowd natin abroad. Parang ang pangarap ko, di ba? Pangarap din ni Mr. C, maging global tayo. In the sense na parang nanonood ako ng Coldplay pag pumunta sila dito, pero ako ba pag nag-concert doon papanoorin ng Coldplay? So parang gano'n na yun yung gusto ko sana personally ma-achieve. Pakilala natin, makilala tayo, dalhin natin yung art natin, dalhin natin yung music natin, dalhin natin yung pagkain natin, because yun yung easiest route paano tayo magpapakilala. Naniniwala ako na bata pa yung mga nakagawian natin, yung kultura natin, dahil nga sa dami ng influences natin. So, I guess parang in a way advocacy din siya na ma-sort out natin kung sino tayo. Hindi ko sinasabi na parang sinusolo namin yung work or binabalikat namin yung work, pero nagtatry kami mag-contribute using modern technology, using the stream platform, through the streaming platform, na may pakilala natin sa mundo kung sino tayo. Ang gulo, di ba? Pero ganun yung process yun. Thank you for, talking us through that process. Okay lang. Kasi ibig sabihin, meron pa sigurong susunod at susunod pa, like a season 2. Yeah, ayun. Or meron bang mga topics na hindi pumasok dito sa season na to na pwedeng possible for season 2? Yun. So, actually, bago tayo mag-season 2, dapat supportahan muna nila yung season 1.
This is I love Filipino. So, yeah. Marami pa because yung like sa food, konti lang yung na-discuss namin, di ba? Parang hindi pa natin siya nabe-breakdown to specific locations. Ang dami pang pagkain sa Pilipinas na kakaiba. So, yung pagpunta naming Western Mindanao, yung effort to go to Pampanga o kaya to NCR, parang konting-konti lang yan, wala pang 1%. So I'm sure marami pang madidiscover pagdating sa pagkain. And gusto ko lang din idagdag na yung nabanggit ni Marley na parang punong-puno ng pagmamahal yung materials. Yung video, yung the way we shot, the way she led production, because may mga napapanood tayong iba na parang hindi naman sa pag-ano, pero hindi ko ma-feel yung ganda ng Pilipinas. Parang nakakalungkot na parang minsan poverty porn yung nangyayari na kailangan ba talagang pakita yung dugyot? Pwede ba pakita yung maganda? So hindi ko siya na-sugarcoat, pero alam niyo yan, parang kahit punta kayo abroad, hahanap-hanapin niyo yung Pilipinas. And sana yun yung maging effect, yung maging impact na ma-miss din ng mga nasa abroad na Pinoy, yung Pilipinas, at lalo na lang ipagmalaki kung anong meron sila. Huwag na lang ikahiya, kaya nung nabanggit ni Chef na parang Chef Claude kanina na parang nagkaroon ng food shaming before, natakot tayo pakilala yung pagkain natin, kinakain natin na nakatago, yung mga pagkain natin. Huwag nating ikahiya, pagmalaki natin, and yun yung sinusubukan ng Team MMPI na gawin, na pagmalaki natin, short of saying, pagyabang natin yung sariling atin. Kasi walang ibang gagawa. Gaya nung nabanggit ni Architect Jello, walang ibang gagawa. Pilipino lang talagang gagawa niyan, yung magmamalaki niya yung sariling atin. So, pagpatuloy natin yung ganung gawain, and if we are to, like, if I am to make or write parang season 2, ang daming magaganda pa sa Pilipinas na pwedeng gawin. Kailangan lang talaga maging conscious tayo, huwag tayo masyado magpadala sa napakaraming issue na hindi na natin nakita yung art natin, hindi na nakita yung nature natin, hindi na natin nakita yung talent natin. Parang sobrang napagod na tayo sa mga trabaho natin. Bigyan din natin ng moment ng paghinga yung sarili natin. At sa June 12 yun. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Mary. The next question will come from Nikki Wang of Manila Standard.